Hello, welcome back. This is Bojo Studio at muling nagbabalik ang inyong dakilang kabisyo. Ako'y nandito para magbigay at magturo sa inyo ng mga panibagong bisyo na tsak magugustuhan nyo. Hep, yung mga advance dyan mag-isip, huwag naman kayong gayaan. Kasi ang ituturo at ibibigay sa inyong bisyo, tiyak na kayo ay matututo at magagamit sa buhay mo. Paano? Bigyan mo muna ako ng ilang segundo para sa aking intro. So yan mga kabisyo, mapagpalang araw na naman muli para sa ating lahat. Nasaan man po kayong dako ng mundo, ng bansa, o ng Pilipinas, sa mapagpalang araw po muli sa inyo mga kabisyo. So ngayong araw po ay maulan. Hindi po, ngayong pong araw ay tayo ay magtatanim ulit tayo ng ating kabuti. Pwede na! Ito yung ating tinransplant. So kung mapapansin po kasi natin, yan, napakadami na niya po yung parang sapot-sapot. Yan, sana ba yung parang sapot niya. So yan. Ito po, yung parang spiderweb na yan, yan po yung magiging kabuti ulit. So, since puno na po siya hanggang ilalim, pwede na po natin siyang i-transplant. Pero bago po yan, mag-i-intro muna. So intro, pasok! Let's go! So yun mga kabisyo, sa ating pagsisimula ng ating gagawing pagtatanim ng ating ginawang sarili pong tunggawa, ang sarili kong cultured na to na binhi. So gagamit po tayo ng isang bag, tapos sugar, rice bran po o yung darak, yan na binili ko, then kakawati leaves po. So bakit po isa lang? So kasi po ang ginawa ko na beddings po ay ano lang, yung rice hull na composted, then isang layer lang po siya. So subukan ko po muna kung gagana siya, na kung ganun lang yung ating pagtataniman. So itatry po natin kung magiging effective yun. So ang ating gagawin, paghahalu-haluin po natin lahat ng ating mga materyales. So tara mga kabisyo, simulan na natin. A few minutes later. Mga kabisyo, after po natin mapag-mix yung rice bran o yung darak, yung ating punla at saka po yung asukal. So ready na po yung ating pinakang punla o ating pananim. So ilalagay po natin siya sa ating beddings. So ito po, lalagay natin mamaya pagka pinakang ibabaw, topping, para ho may pinakang nitrogen source yung ating beddings. Tara, tatanim na natin mga kabisyo. Let's go! So yan mga kabisyo, ito po yung ating pinaka-beddings, yung pong rice hull. So ito po yung matagal ko nang nabili. So yan o. Experiment po lang natin to kung gagana siya na pag tinaniman natin. Gagamitin po natin ating sariling ginawa nating punla. Yan, sa dahon po rin ng saging yung ating ginamit na punlaan. So ayun, matapos po natin mga kabisyo may lagay yung dahon. So nakalimutan ko po pala sabihin na lalagyan din natin siya ng triple 14 po. Yan po, complete fertilizer. Hindi lang po natin yan ng complete. Isang dakot lang po. Ilagay ko sa kabuwag na ito. Nakabuwag yung banig na ito. So yan. Matapos po yan, pwede na po natin siyang atin na po siyang isasara ulit.
para mapanatili natin yung init ng ating beddings. Ayan. Sasara na po natin siya. Yan, gagamit na po tayo ng ng time lapse para po mabilis. At sa kabilang part naman po natin iipitan. To 6 days later. So yun, good morning mga kabisyo. Day 5 ng ating bulba na kinultured. So February 9. So nung February 4 kasi natin to kinultured. So ito na po yung update ng ating 5-day-old na bulba. So tingnan po natin, i-open natin. Papasingawin natin. So ayan mga kabisyo, atin pong i-open yung ating pinakang bed. So yan, kung makikita nyo mga kabisyo, no, napakaganda po nung kanyang molding. Yan, nung kanyang amag. So yan, sana po magtuloy siya Lord para mas marami, mas maganda. So yan, ang ganda nung kanyang sapot-sapot. Oh. Yan, kita nyo kabisyo, kanyang sapot, napakakapal. So yan, dyan po magsisimula yung ating mushroom. Yan, sa mga sapot-sapot na yan. So yan, sana po mas dumami siya. Madaming magbuhay. So yan, napakaganda mga kabisyo, no? Ganda po nung kanyang sapot, oh. Kanyang pinakang amag. So yan, day 5. So tingnan po natin mga susunod na araw kung anong mangyayari sa kanyang sa bed natin. Many unbearable hours later. So yan, good morning mga kabisyo. So napaka-bless natin. So yung ating pong experiment na beddings gamit ay yung rice hull. So yan po mga kabisyo. So success po yung ating experiment. Then yung ating pong ginamit na dito, similya. Yan, yung ating ginawa lang din galing sa saging o sa dahon ng saging. So yan mga kabisyo, mayroon na po siyang bunga. So siguro po ito yung mga umabot na rin ng ng nasa 18 o almost 21 days yung kanyang inabot. Kasi mainit po dito sa amin ng ilang araw, kaya siguro natagalan din yung kanyang paglabas. So yan, may mga lumalabas pa na maliliit. So sana po magtuloy-tuloy pa. Then ito pa po yung iba nating mga ginawang bed. So for now, dito po wala pa akong nakikitang lumalabas. So hintayin po natin yan. So ito po kasi yung nauna, yung nasa gitnang bed. So yan, may lumabas na. Then na-harvestin na rin po natin ito mga kabisyo. Yan. Diyan po siya tumubo sa palay, sa balat. So rice hull. Yan mga kabisyo, oh. Yan, harvestin na po natin. So yan, ito po, i-update ko po ulit kayo dito sa iba nating bed pagka may na-harvest na tayo. So yun, good morning muli mga kabisyo. Nandito tayo sa pinakang ibaba ng ating bed. So kung saan po may nakuha na tayo ditong isa. So ngayon po yan, may napitas na ako. Then yan po, may mga gusto nang lumabas. At ito pa po. At ito pa po. Yan, nakatago. Ayan pa po. So yun, ibig sabihin po mga kabisyo, success yung ating ginawang experiment na pinakang beddings natin o taniman ay yung rice hull na ating kinompose. So yun mga kabisyo, kung umabot po kayo sa bidyong ito, sa parte ng bidyong ito, isang malaking papasalamat po ang ibinabalik ko sa inyo, dahil hindi po dahil sa inyo, kung wala pong suporta ninyo,
So hindi po ako magpapatuloy sa aking ginagawang ito. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, so please keep subscribe. Iisa man po yan, sabi ko nga po, napakalaking tulong po nan para sa akin bilang isang content creator. So yan, para po may pagpatuloy ko yung aking mga ginagawa na ito. So salamat po sa mga supporters, viewers, subscribers, followers. Yan. Thank you very much po. So yan po, ibig sabihin po napakaganda rin pong gamitin ng ating pinakang beddings ay itong rice hull. So kagandahan po na itong rice hull kong to na nabili, yan po nabili ko kasi sa auction market. So ibig sabihin po ginamit niyang pangsapin sa mga hayop tulad po ng kalabaw, baka, kambing. So ibig sabihin po yan ay may mga dumi ng hayop na nakasama. So siguro yun din po yung isang kagandahan yan, yung dumi ng hayop na pinaka naging fertilizer natin sa kanya. So yan, asahan po natin na marami pa pong lalabas dito na mushroom. Kasi yan po may mga maliliit pa pong mga sumisilip dyan. So ayan, hindi naman pwede nating pilitin ilabas yan. So kung saan pong lalabas yan. So thank you. So yun, sa ating mga kabisyon na nakapanood nito, hanggang sa muli ng ating pag-uugnayan, nawa panoorin nyo ulit ako sa mga bisyo na dadaling ko sa inyo, na kung saan naman po ito ay magdudulot at magdadala sa inyo ng ganda sa buhay at hindi po sabihin nating bisyo na masama. Ito po yung bisyo na kung saan po makatulong sa ating araw-araw na buhay. So that's all. Thank you.